Hey mga Mimasors! First time international traveler ka din ba katulad ko? Good thing, nasa tamang video ka. Simulan natin dito sa Hong Kong. Sobrang daming first sa trip na to. Bukod sa napawaw ako sa ganda, napa-culture shock din ako dahil ibang-iba to sa Pilipinas. Alam niyo din bang nahagang ako sa immigration dahil punit ang boarding pass ko? Buti na lang may soft copy ako sa phone at pinayagan ako. Kaya sama kayo sa journey ko bilang certified budgetarian, but lakwachero at heart. Let's see kung sulit ba every peso at kung anong kalat ang na-experience ko as a newbie traveler na dapat nating iwasan. By the way, kung first time mo mapadpad sa mga videos ko, ako nga pala si A. Starting pa lang ako sa vlogging, pero ang goal ko lagi, isama kayo sa aking mga travels at food vlogs. Kung nagustuhan mo tong video ko, pwede mo tong i-like, comment, share, at subscribe. Pwede mo din i-check ang aking uploaded videos kung gusto mo ma-explore ang iba pang mga galaan. Okay, iuna na natin ang flights. Ano bang masulit? Ang direct booking sa airlines or ang third-party agencies? Alam naman natin na mas maganda mag-book directly sa mga kilalang airlines. For example, andyan ang PALS, Cebupac, AirAsia at marami pang iba. Pero ang question dito, masulit nga ba mag-book ng direct? Pero sa flight kong ito, may iba naman. Nag-book kami sa cheapflights.com website. At ang travel agency na nakuha namin ay Agoda. Sa flight kong to, ang pinakamura niyang na-offer ay PALS from Manila to Hong Kong at Hong Kong Express from Hong Kong to Manila. Usually, naglalaro sa 9,000 to 10,000 pesos pag direct sa mga airlines mag-book. Pero sa third-party agencies like this, nakamura ko ng almost 3,000 pesos din. Joke lang! It's a prank! So this is my not so positive review about my flight. I noticed na among all airlines sa Hong Kong airport, HK Express lang ang may pinakamaraming pila. That means sila kasi yung pinaka-budget friendly sa masa. But then, before my flight, nanood muna ako ng mga vlogs and TikTok videos about this airline, and it turns out, ang nabook ko na flight is ultralight, which means this booking has no free 7 kilos na hand carry. So nagbayad pa ako ng another 380 Hong Kong dollars for one piece 20 kilograms na luggage pa uwi. Or else, iiwanan ko sa airport ang luggages ko. Pagdating ko naman sa check-in baggage, sinabihan ako na one piece luggage lang ang inavail ko. Well, 2 luggages pa naman ang dala ko pa uwi, meaning, regardless kung less than 20 kilograms ang bigat ng luggages ko, as long as it's more than 1 luggage, means kailangan kong magbayad ulit ng either 350 Hong Kong dollars per box para pagsamahin yung dalawang luggage ko, or another 650 Hong Kong dollars para ma-check-in yung isa ko pang luggage. So here's my thoughts about direct airline bookings versus third-party agencies. So for direct, you have a cheaper flight, free lunch, free 7 kilos na hand carry for your round ticket booking, and with no hidden charges. While sa third-party agencies, yes, it is indeed a cheap flight but with hidden charges. There's no free 7 kilos na hand carry, and additional box if you have more than 1 luggage, plus no free dinner. Ang estimated total na nagastos ko for this flight is 15,000 pesos. Another personal experience, na-delayed kasi ang flight ko for 3 hours sa PALS going to Hong Kong. And ngayon ko lang nalaman na they had to rip the tickets if mag-change ka ng plane as part of their rules and process. Pagdating ko sa immigration sa Macau, hinarang ako ng immigration officer dahil hindi na nakita yung name ko sa boarding pass. Luckily, I have my soft copy sa phone ko. Kaya, just a piece of advice lang mga mi, always download your soft copies para in case na may problem, may maipresent kayo. And now let's talk about credit card and cash. As a first-time international traveler, hindi ako confident na isang mode of money lang ang dala ko. Lalo pat di lahat ng convenience store or public transport dito sa Hong Kong ay tumatanggap ng card or cash. Especially sa mga MTRs or trains or buses. Mas ginagamit dito kasi ang card. Sa mga restos naman or convenience store, may mga na-experience ako na cash lang ang tinatanggap nila.
Para sa mga tourists ng Hong Kong, typical mag-avail ng pocket Wi-Fi rental for internet access. Yung mga kasama ko, nag-avail sila sa Klook ng Wi-Fi rental na makukuha din mismo agad sa Hong Kong Airport. 128 pesos per day pala to. So kung 1 week ka sa Hong Kong, for example, 896 pesos dapat ang budget mo sa internet. Ako naman, personally, mas bet kong GOMO SIM card lang ang gamit ko. Bukod sa 346 pesos lang siya sa Orange app, ay magagamit ko din siya pabalik ng Pilipinas. Same thing sa Octopus card. Ito ang madalas ginagamit ng mga locals, mostly pambayad sa public transportations like MTR or buses. Pwede din siya i-avail sa Klook for 705 pesos na makukuha mo din mismo sa Hong Kong Airport. At may laman na ito na 359.50 pesos pag in-avail mo. Hindi to sapat kung palagi kang sasakay or bibili, pero good thing, reloadable siya hanggang 3,000 Hong Kong dollars. And as a matipid na traveler, syempre GoTime ang ginamit ko. Bukod sa pwede ko pa siyang gamitin ulit pabalik sa Pilipinas, ay tinatanggap din naman ito sa mga MTRs, buses, and convenience stores like 7-Eleven or Watsons. Next is, ano nga bang mas sulit na public transportation? Bus ba, taxi ba, MTR, or ferry? MTR or train ang isa sa pinaka-main transportation dito sa Hong Kong. And so far sa experience ko, ito ang pinakamabilis na biyahe among other transports. Kung gusto mo naman na mas cheaper but mas matagal na biyahe, I suggest na best i-try ang bus. For comfort naman, nandyan ang taxi. Of course, di mainit at kung ano man ang route na gusto mo, ikaw ang masusunod. Pero mas mahal siya syempre compare sa MTR and bus. For ferry naman, sumakay kami dito from Hong Kong to Macau trip. Mabilis din siya and ang biyahe lang namin is siguro mga 1 hour. For restos or fast food, guys, I'm telling, do not underestimate the Hong Kong and Macau prices. Alam niyo bang considered sila as isa sa mga pinakamahal na bansa? Gaya ng Pilipinas at iba pang Southeast Asia countries, laganap ang mga kainan dito at mga stores sa Hong Kong. Pero usually ng mga price ranges nila sa pagkain ay nasa 34 to 65 Hong Kong dollars na. That's 245 pesos to 468 pesos for a simple meal. For example, itong simpleng noodles with egg and luncheon meat na binili ko plus coffee is worth 274 pesos na. So kung nagtitipid ka, meron din naman mga simpleng kainan like McDo or 7-Eleven na pwede mong kainan. Sa travel ko naman na to ay sa Kowloon ako nag-book ng apartel. Medyo malayo siya sa mga tourist spots ng Hong Kong like Disneyland, Ngong Ping, Peak Tram at iba pa. Pero bakit ko to pinili? Dahil ito na yata ang pinakamurang apartel so far na nakita ko. It only cost 12,492 pesos for 4 days and 3 nights. 6 kami magkakasama so nasa 2,000 pesos lang per head for 4 days and 3 nights na. Plus, lahat pa ng kailangan namin ay nandito na din like amenities, kitchenwares, laundry at iba pa. Kung gusto niyo ng room tour, please stay tuned sa aking next video. Lastly, maraming nagtatalo kung ano ba talagang mas sulit at magandang puntahan, Hong Kong ba or Macau? Ang say ko, bakit hindi try both? Kung gusto mo i-try ang famous na Hong Kong Disneyland, I can assure you na 100% na worth the pay and worth the pagod talagang pagpunta dito. May iba pang mga tourist spots sa Hong Kong like Ngong Ping, Peak Tram at Ocean Park, and abangan nyo ang next video ko kung gusto mong mapanood ang mga yan. Kung mahilig ka naman sa city tour or hotel tours, the best ang Macau dyan. Marami kang pwedeng galaan dito gaya ng The Londoner, The Parisian, Senado Square at iba pa.
Parehas lang din naman ang Hong Kong at Macau sa prices at transportation. Pero magkaiba man ang Hong Kong at Macau sa tourist spots, masasabi kong parehas silang sulit and worthy. At kung nakatulong ako sa sulit travel tips, maaari kayong mag-like, share at comment dito sa aking video at mag-subscribe. Hanggang dito muna. Samahan niyo ulit ako next time sa susunod na travel ko. Bye!